Amen. Kung handa na tayo mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesus, ang ating nag-iisang Diyos. Hallelujah. Ang ating sinasamba at niluluwalhati. Higit sa lahat. Hallelujah. Lakasan po natin mga kapatid. Let us give the highest praise to our Lord Jesus. Hallelujah. Pagkatapos ang ating pagpapuri kanina, now is the time that God will talk to us, will give and deliver His message mga kapatid. So mga kapatid, napakasarap magpuri sa ating Panginoon, lalo't lalo na alam natin ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Batid natin ang ating Panginoon Diyos ay lagi natin kasama mga kapatid. Sa bawat oras, sa bawat panahon, hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon, hindi siya nagkukulang, siya ay laging sapat, tapat sa atin mga kapatid, kahit na tayo ay mga makasalanan, kahit tayo ay patuloy na nabubuhay sa pagkakasala, ngunit ang ating Panginoong Diyos nananatiling faithful, nananatili siya tapat sa atin. Hallelujah! Purihin ulit natin ang ating Panginoon bago tayo magsimula. Hallelujah! Yes! Praise your name, Lord Jesus. Again mga kapatid, before we start our lesson, yung ating mensahe ng ating Panginoon, I encourage everyone, samahan niyo po ako mga kapatid sa ating pananalangin. Let's ask guidance sa ating Panginoon na nawa tayo ay bless ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mensahe ngayong umaga para sa bawat isa sa atin. Amen, Lord. Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong biyaya at katapatan. Lord, we thank you for our life na ibinigay mo sa amin sa kalakasan, Panginoon, sa oras na ito na ibinigay mo sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil kami po ngayon ay nandirito, nagsama-sama, Panginoon, upang kami po ay makinig ng inyong mga banal na salita. Panginoon, gamitin mo po, Panginoon, ako ang inyong lingkod sa likod ng pulpitong ito. Gamitin mo lamang po akong tungtungan, Lord. Anoint mo, Panginoon, yung mga salita na lalabas sa aking labi ay manggaling sa iyo, Panginoon. At nawa po ay sama-sama po kami matuto, sama-sama kami ma-encourage, Lord, na gumawa pa po sa kaharian mo, Panginoon, at maghanda rin po sa iyong pagbabalik, Panginoon, sa balang araw, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Kayo po ang mauna sa akin, mauna sa bawat isa nakikinig, Panginoon. Give us understanding, Lord. Give us your presence, Panginoon, ngayong umaga. Lord, we bring you back all the glory, honor, and praises. May your will be done. Binabalik ko lahat ng kapurihan. Tanging sa Panginoong Jesus lamang. Amen and amen. Hallelujah. So, ang ating pong tatalakayin for today, mga kapatid, is embracing the process. Hallelujah. Basahin po natin yung ating key verse, yung Genesis 37:5. Ayan po isa sa mga favorite kong mga story sa Bible. Ayan po ay ang story about kay Joseph. Kaya lang si Joseph, hindi po yung tatay ni Jesus ha, Joseph the dreamer. Yan. So sige nga, pa-flash nga po nung ating key verse dyan, Genesis 37:5. At pabasa na rin po kung sino pong nakakita para dire-diretso po tayo. Sige po, sino pong pwede magbasa para sa akin? At nanaginip si Jose ng isang panaginip at sinesay niya sa kanyang mga kapatid, lalo kami ng kinakuha. Ayan. So Joseph had a dream and he told this to his brothers and they hated him even more. So mga kapatid, ang context po ng ating pag-aaralan for today is about the process and about the dreams na meron tayo mga kapatid. Because God has planned a life perfectly para sa atin. Do you believe mga kapatid? Na may plano ang Diyos sa ating mga buhay. At lahat ng nararanasan natin sa ating buhay ngayon, alam yan ng ating Panginoon. Everybody say process. Process. Yan po yung pag-aaralan natin. So mga kapatid, minsan sa buhay natin, nangarap tayo. Amen? May mga pangarap tayo ng bata tayo. Wala naman po siguro dito na buhay lang para magtrabaho, na buhay lang para mamatay hanggang sa dulo. Okay na ako dyan. Lahat tayo may pinangarap sa buhay mga kapatid. But our dream must be in line with God's plan. Tulad po ng kay Joseph, mga kapatid, if we will read the story of Joseph, may nanaginip po si Joseph. Kung naalala niya ang panaginip niya, ano yung una niyang panaginip mga kapatid? Yung mga bigkis ng mga palay, 12, nakabigkis, sa kanya nasa gitna. Tapos, yung bigkis ng palay, nag-bow down sa kanya. So, ang ibig sabihin ng mga kapatid, yun yung mga kapatid niya, pati tatay niya, magbabaw sa kanya. Ano pa yung pangalawang dream niya? Yung lahat doon ng celestial body, sun, moon, planets, so yung nasa gitna, tapos nandun, pumapagitna sa kanya mga kapatid. So kaya doon sa binasa natin sa 37:5, talagang nagalit yung mga kapatid niya. Ano, Jose? Luluhod kami sa'yo, babaw down kami sa'yo, balang araw.
ay, hindi yan mangyayari, Jose. Ngayon pa lang, puputulin ka na namin. Di ba? So, knowing the story, marami po nangyari sa buhay ni Joseph. But God has a perfect plan kay Joseph. Hindi niya binigay ang dream. Hindi niya binigay ang vision na yon para sa wala, mga kapatid. And tayo sa buhay natin may binibigay ang ating Panginoong Diyos na vision para sa atin na hindi lamang tayo nandito lang. Hindi lamang tayo taga-upo lang dyan. We have a greater purpose. We have a mission. Na hindi lamang tayo nandito, pabanjing-banjing lang, okay, church ako. We have a mission. Dapat meron kayong kabigatan, mga kapatid. You must carry this burden na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. And once we trust the process, mga kapatid, yung lahat ng dreams na binigay sa ng Panginoon, matutupad. Tulad ng pagtupad niya sa dream ni Joseph. So, dapat lamang po natin paniwalaan ang gawa ng ating Panginoong Diyos. Huwag tayong susuko, mga kapatid. What is the definition of process? Ang process, mga kapatid, it means a systematic series of actions directed to some end. So, ang proseso, mga kapatid, isa siyang step-by-step na instruction o mga pangyayari na nagli-lead sa isang bagay, patungo dun sa isang goal na kahihinat na natin. So, lahat tayo, mga kapatid, dumadaan sa proseso. Lahat ng ginagawa natin sa buhay, dumadaan sa proseso. Maging yung kinakain natin, dumadaan sa proseso. Wala naman siguro tao dito kumakain ng buhay na manok. Di ba? Ano ba ang pag-process ng fried chicken? Di ba? Kukuha ng buhay na manok, kakatayin, tatanggalan ng balahibo, tapos, pagka balatad na siya, hihiwa-hiwain, ibababad, imamarinate, lalagyan ng harina, piprito, fried chicken. Wala naman na hinatay tapos fried chicken. Hindi pwede yon. May proseso. Maging sa buhay natin, mga kapatid, hindi pwede na ini-skip natin ang process sa atin ng ating Panginoong Diyos. Minsan kasi ganyan tayo, mga Kristiyano. Ang gusto natin, pag na-save na tayo, Lord, bigyan mo ako pagpapala. Lord, pagalingin mo ako. Lord, ibigay mo sa akin to. Hindi po ganyan ang plano ng ating Panginoong Diyos sa atin. Ang plano ng ating Panginoong Diyos sa atin is to test us, to challenge us. Kaya pansin nyo, di ba, ang dami nag-testify ng mga Christians. Bakit nung simula nung ako ay naging Kristiyano, mas dumami ang problema ko? Because God is putting you to the fire. God is testing you. Kasi ang isang ginto, mga kapatid, hindi siya magiging lantay, hindi siya magiging pure kapag hindi siya dumaan sa matinding apoy. And that's what God is planning for you, planning for us, is tayo maging pure para pagharap natin doon sa kingdom of God, karapat-dapat ka na humarap sa ating Panginoon. And that undergoes process, mga kapatid. Hindi siya instant lang na isang ganun mo lang, oh. Uy, diretso ka na sa langit. Napakaswerte mo naman na hindi ka dumaan ng hirap. Sabi nga lagi, isa sa mga doktrina ng church natin, hindi naman tayo against sa prosperity. We love prosperity because bigay ng Diyos. But no man is greater than his master. Kung ating Panginoong Diyos nagdusa, dinuraan, hinamak, minura, ano pa ba naman tayo? Gusto mo ng comfort? Hindi mo yan matatamo pag ikaw ay lumakad sa lakad na nilakaran ng ating Panginoong Jesus. Ang lakad patungo sa kaligtasan, mga kapatid, puno ng hirap, puno ng pasakit. Kasi tayo nga, mag-graduate tayo dito ng umiiyak, bugbog, luhaan. Walang Kristiyano dapat na nagpapakasaya lamang sa mundo. Dapat ang mga Kristiyano nagsisikap na lakaran ang lakad ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya ako, mga kapatid, personally, hindi ako believe sa mga Kristiyano na puro na lamang pagpapayaman ng mindset, puro na lamang kaginhawakan ng mundo ang mindset. Kasi aanhin mo ang yaman na yan sa mundong ito. Balang araw, iiwan mo yan. Hindi mo yan madadala. But God has revealed to us, mga kapatid, sa church na ito, that we always believe to trust the process na tayo, mga kapatid, hinuhubog ng ating Panginoon sa isang magandang layunin. Na kung tayo masanay sa hirap, pagdating ng tribulation, mga kapatid, ready ka na. Diba? Kasi dadanas talaga tayo, mga kapatid, ng paghihirap. Ngayon, nararanasan na natin, magkano ng gasolina, magkano ng diesel. 100, 20 na po ang diesel. Ang gasolina, 90 plus. Huling tingin ko, 83. Ngayon, 96 na. Alam, sa Tuesday, tataas pa.
Sa pagsabay ng pagtaas ng gasolina, sasabay ang pagtaas ng bilihin, sasabay ang taas, lahat nagmamahal. Dapat magmahalan din tayo lahat. Amen. Diba? Hindi lang yung presyo ang nagmamahal, pati ang mga anak ng Diyos nagmamahalan. Amen. And then, mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng context about sa process. So, about sa process, mga kapatid, nag-a-apply ito sa mga bagay na nakikita natin sa mundo at maging sa mga leaders natin, mga kapatid. Sa food, sa car, sa mga damit, mga kapatid. Di ba meron tayong mga preferred na brands? Di ba? Ayaw natin sa mahihinang klase. Gusto natin yung mga magandang quality ng product, mga kapatid. Tulad sa phone. Ano bang gusto natin sa phone? Gusto mo, bigyan kita ng Cherry Mobile o bigyan kita ng iPhone? iPhone. Di ba iPhone ang mas gusto natin? Bakit? Hindi dahil sa mahal. Mga kapatid, mahal yun kasi ang materialis ng mahal. Ang teknolohiyang ginagamit ng iPhone, mas maganda sa teknolohiya ng Cherry phone. Di ba? May anti-theft yun, may GPS yun, pag nanakaw yun, may cloud yun, matitrace mo kung nasan yung cellphone mo. Napakaganda po ng features ng iPhone. At hindi lamang yun ang pinagyayabang nila, mga kapatid, at ang dami pang features. Maging sa mga kotse, kung makipiliin ka, anong gusto mo? Yung Toyota Vios lang o yung ano bang magandang sasakyan? Lamborghini. Siyempre, Lamborghini. Pero mahal sa gas, no? Lugi. Isang takbo mo lang, ubos agad yung 1 litro mo. Pero sa Vios tayo, bro. Kasi yung sasakyan namin. De, pero mga kapatid, pagdating sa performance, mas maganda ang mga sports car kumpara sa mga regular and common cars. Maging sa damit, mga kapatid, pag bumili ka sa ukay, ang ninipis. Diba? Ang daling maluma, ilang labang mo lang, himulmul na. Pero pag bumili ka sa mga branded, parang ilang suot mo, ilang taon, ang ganda pa din ang tela, diba? Totoo. So, ganun po, yung mga brands na yan, dumadaan yan sa proseso, yung quality na tinatawag. Kasi iba po ang isang bagay na dumaan sa matinding proseso, iba ang kalidad niya. Hindi naman kasi natin pwedeng lagyan ng logo, kunyari may Vios ka, nilagyan mo ng logo ng Ferrari, hindi naman siya magiging Ferrari. Diba? Gets nyo? Na yung damit ko, lagyan mo yan ng buhaya dyan, hindi yan magiging Lacoste. Hindi magmamahal yan. Ganun pa rin yan. Yung pa rin yung brand niya. Yung sapatos ko na regular lang, hindi yan magiging Adidas kung hindi talaga siya gawa ng Adidas. And ganun din po sa ating mga leaders, na tayong mga pinili ng ating Panginoong Diyos, kung hindi ka dadaan sa isang tamang proseso, hindi makikita ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi, maraming mga Kristiyano mga ngayon, mga kapatid, they proclaim that they are Christians, pero hindi sila dumaan sa proseso na plano ng Diyos sa kanila. So, ang tawag sa kanila, hilaw, peke. Hindi genuine ang pagiging Kristiyano kasi hindi dumadaan, hindi nag-aaral ng Word of God. Maraming mga Kristiyano ngayon, sinasabi nila ng Kristo sila kasi na-attend ng church. Hindi po basihan ang pag-attend ng church na ikaw ay matawag na Christian. Kasi akala kasi nila, lalo na sa ibang denomination, na attend lang ako. Ano ba yung sa kanila? Tuwing birthday, kasal, at libing. KBL lang ang pag-attend ng church. Yung isa nga, di na-counted kasi libing na eh. Hindi na-counted yun. Diba? Binyag, kasal, libing. Grabe. So mga kapatid, hindi po nagiging basihan. Tayo pong mga Kristiyano ay tinawag ng ating Panginoong Diyos at dadaan po tayo sa isang matinding kapagsubukan. Yan po ay totoo, mga kapatid. Kung pansin natin, yes, maganda yung buhay natin recently, but brace yourselves, mga kapatid, kasi darating ang kahirapan. Niwala kayo, dahil yan ay nakasulat sa banal na kasulatan at ang mga nakasulat dyan ay mangyayari at mangyayari. Di ba kaya nga po lagi sinasabi ng ating pastor na masama ang manalangin na pigilan natin ng bagyo. Kung gusto yan ng Panginoon mangyari, mangyayari yan. Hindi ka Diyos para masigitan mo ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na huwag mangyari ang mga bagay na sa tingin mo na tama, ngunit sa harap ng Panginoong Diyos, iba ang plano niya, yun pa rin ang masusunod. Hallelujah. Kasi dapat intindihin natin, mga kapatid, God is a sovereign God. He is a supreme God na hindi siya bound. Yes, we can ask Him. Di ba sabi nga sa Matthew, ask in the name of the Lord, and it shall be given. Yan po ang laging sinasabi ng mga ngaral ngayon. Na kung ano man ang hilingin natin sa ating Panginoon, ibibigay niya. Uy, ang galing! Parang genius si Lord. Paano kung Lord, gusto ko ng kotse, bigyan mo ako. Hindi po. But,
May catch, mga kapatid. Lagi. But according to His will. Gusto ba yan ng Panginoon para sa'yo? Diba, Lord, bigyan niyo po ako ng girlfriend, yung mabait, yung maganda. Bigyan niyo po ako ng asawa, yung masunurin talaga. Pero the Lord knows what's best for you. The Lord knows kung ano ang nararapat sa atin. Ngayon, mga kapatid, minsan yung mga question tayo, nagkamali ba ako sa naging desisyon sa buhay? Ang sagot dyan, mga kapatid, hindi. Yan ay alam ng ating Panginoong Diyos at walang lingid sa ating Panginoon kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, kung ano man ang pagsubok, kung ano man yung mga failures na nangyayari sa buhay mo. God knows all of it. At hinahayaan na yung mangyari para tayo ay matuto. Ang dapat lamang po natin gawin ay patuloy na manampalataya, patuloy na magtiwala at sumunod sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. And everything will be all right. Hallelujah. Amen. Minsan mga kapatid, bilang Kristiyano, we also have dreamt a dream sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. One time, we are dreaming big for God. Na balang araw, Lord, magiging malaking tao ko, magiging evangelist ako. Minsan, we have dreamed na we will always be on fire sa ating Panginoon na Lord. Lagi ako mag-isikap sa iyo, lalo na nung una natin pagkakilala sa Panginoon, no? Nandun pa yung init, yung passion, yung una nating pag-ibig. And one time, we used to believe God na lahat ng bagay ay kaya niya. But sometimes, dumarating sa ating panahon, nandito, nangihina, nanlalamig. Siguro sa tagal na ng panahon, ilang taon na ba tayo sa Panginoon? 20, 30 years? Ano na nagganap natin sa ating Panginoong Diyos? Nandyan ka pa ba? Diba? Maraming Kristiyano na boboring na sa gawain. Kasi bakit ba? Lagi ko namang ginagawa yun. Every Sunday, sawa na ako dyan. Kaya minsan, yan po yung nangyayari sa mga Kristiyano na matagal na. Minsan, akala nila veteran na sila. Pero dapat, mga Christians, mga kapatid ko, lalo na sa mga matagal na sa pananampalataya dito, tayo dapat ang makikitaan ng labis na sigla, labis na gala kapag naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi yung parang senior leader ka na, hindi ka na makante, nakatayo ka na lang dyan, praise and worship, sige, worship kayo dyan. Palakpak kayo siya. Hindi po yung gano'n. Dapat kung kayo natuto, kung kayo lumakad sa lakad ng ating Panginoon, dapat kayo nangunguna. Dapat kayo nasa unahan, nagpupuri, pumapalakpak, sumisigaw sa ating Panginoong Diyos ng hallelujah. Pero bakit ganun minsan? Tayo pa yung nasa tahimik, tayo pa yung nasa likod. Bakit ganon? Mga kapatid, huwag tayong pabanjing-banjing sa ating Panginoon. Pag ilabing natin lagi yung apoy na ibinigay sa atin ng Panginoon. Bakit? Kasi nangyayari, okay, boring talaga eh. Father Biggs, Pastor, wala na eh. Wala nang passion. Magbalik tayo sa ating Panginoon. Bumalik tayo sa ating Panginoon. Kasi ang ating Panginoon Diyos, alam niya lahat. Walang hindi lingid sa ating Panginoon. Mga kapatid, minsan sa mga anak ng Diyos, one sample, si Elijah, nagtago siya sa cave dahil sa takot. Si Gideon, nagtatakbo siya kasi hinahunting siya, mga kapatid. Marami pa mga tao ng Diyos ang dumating sa ganyang kalagayan. Maging si David, nagtago din kay King Saul kasi gusto siyang ipapatay ng Haring Saul. Ngunit, sa katapusan ng kwento, anong nangyari? He overcome. He became the King of Israel na ipinramis ng ating Panginoong Diyos sa kanya. So mga kapatid, meron mga panahon talaga sa buhay natin na minsan kailangan natin mag-retreat, kailangan natin magpahinga, but tuloy-tuloy lang tayo sa ating Panginoong Diyos. Huwag tayong titigil at huwag tayong tatalikod. Amen? So sabi nga dito mga kapatid, take risk para sa ating Panginoon. Diba? Ano ba yung risk? Yung parang bagay na uncertain ka, na hindi mo alam ano bang mangyayari, tatagumpay ba ako dito o hindi. Pero kung yan ay para sa Panginoon, sure, magtatagumpayan. Amen. And kailan natin sisimulan? Now is the time. Hindi mamaya, hindi bukas, ngunit ngayon. And that's how we trust the process of God. Amen? We embrace the process. So, mga kapatid, kumusta na ang mga pangarap natin sa buhay? Yan.
Diba? Lahat tayo ng bata nangarap, gusto kong maging police, gusto kong maging scientist. Diba? Gusto kong maging astronaut. Diba? Gusto kong maging kapwa. Kasi pag kapwa daw, lahat kabig. Diba? Kasi sabi, mahalin ang kapwa, igalang ang kapwa. Siya, pangarap niya maging kapwa. Kasi siya mamahalin, siya gagalang, bigyan ng kapwa. Ang galing. Diba? Ang talino po mga kapatid. Ngunit, kumusta na ang mga dreams nyo? Tanungin ko lang kayo mga kapatid. Hawak nyo pa rin ba ang mga pangarap nyo sa buhay? Amen. Yan, kumusta na? Lalo na sa mga kabataan. Ano ng dream nyo ngayon? Mag-survive na lang? Nakita ko yun meme. Noong unang panahon, ang daming dreams ng tao. Pag edad ko ng ganito, gusto ko may bahay na ako, gusto ko may ganito, may pamilya na ako. Ngayon, ang dream na lang daw ng mga tao, mag-survive na lang. Mabuhay na lang. Mga kapatid, may malaking picture na pinapakita sa atin ng Panginoon na ang buhay natin hindi lang about survival. Hindi lang about sa paano ba ako mabubuhay bukas. Lord, sakto lang yung pera ko. Wala na akong pamasahe bukas sa puntang trabaho. Paano? Ano sabi ng ating Panginoon? Do not worry because tomorrow will worry about itself. Maging ang mga ibon sa impabawid mga kapatid, hindi yan nagtatrabaho, ngunit pinapakain sila ng ating Diyos. Yung mga halaman mga kapatid, wala namang nagdidilig pero nabubuhay sila sa biyaya ng ating Panginoon. Ano ba ikaw, nanilika ng ating Panginoong Diyos na tao na mag-aalala kung anong kakainin mo bukas? So mga kapatid, we should always trust in God and learn how to embrace the process. Amen. Hallelujah. And then, huwag tayong titigil mga kapatid sa pangarap natin. Kung ano yung pangarap mo, push mo yan. Push mo yan. As long, paalala lang mga kapatid, na iyan ay kagustuhan din ng Panginoon sa iyo. Kasi kung ang pangarap ko sa buhay maging drug lord, hindi naman siguro papayagan ng Panginoon yan. Kasi masama yan eh. Diba? Pangarap mong yumaman sa masamang paraan. No. Diba? Pero kung ang pangarap mo, magkaroon ka ng magandang career para makatulong ka, maging doktor para makapanggamot ka. Amen. Sige, push lang. Tuloy ang pangarap. Huwag tayong susuko hanggang nabubuhay kasi lahat naman ng ating mga achievements, mga kapatid, pag ikaw ay anak ng Diyos, it gives glory to God. Amen. Amen. Kasi pag nakita ng mga tao, ay yan, kilala ko yung pamilya na yan, mahirap yan, dati. Pero tinan mo sa buhay na nila ngayon, no? Okay na sila, natulong na sila. Di ba ang sarap? At sino mag-glorify doon? Ang ating Panginoong Diyos. Kasi alam na Kristiyano kayo eh. So ganun pala ang Panginoon nila, nagpapala. Oh, di ba? Ang sarap pakinggan na ang mga tao gino-glorify, pinupuri ang ating Diyos dahil sa mga gawa mo. Diba? Gusto mo ba yon na mabigyan ng glory ang Panginoong Diyos sa mga ginagawa mo? O dahil ikaw ay laging palpak, laging late sa trabaho, laging late sa church, makita ng mga tao, nagsisimba na, laging late yan eh. Kaya siguro naghihirap. Diba? Napupulaan ang ating Panginoon. Sa tingin niya, sa simpleng bagay na pagmintis natin sa gawain, simpleng late, sa tingin nyo, hindi na-obserbahan ng mga tao yan? Na tumitingin sila sa buhay mo, kapatid. Pag sa labas, ano ka? Palamura ka ba? Palachismis ka ba? Ano ka? Magagalitin ka pa ba? Mga kapatid, hindi pwedeng takpan ng pagsisimba mo, ng paglilingkod mo, ang buhay mo. Dahil ang totoong Kristiyano na bubuhay ng tama, na bubuhay kung ano ang alam niyang tama para sa Panginoong Diyos, not just every Sunday, but every day. Ganon ang totoong paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi lang by music, by instruments, by teaching, by preaching. No! It is how you live your life. Hindi po ako mapapagod na sabihin yan palagi sa inyo mga kapatid. Because dyan tayo sinusukat ng ating Panginoon. Diba? Ito kasi mga ginagawa natin dito sa church, it is just a part of our stewardship. Paglilingkod natin sa ating Panginoon. But the way we worship God, it's not just this, yung mga ginagawa natin sa program natin dito, but how we live our life para sa ating Panginoon. Paano ba natin sinusunod ang mga salita niya? Diba? So ganoon mga kapatid. So diretso tayo ngayon sa topic natin about kay Joseph. So
So, merong 4 na senaryo sa buhay ni Joseph na tatalakayin ko mga kapatid. So, yung una, he was thrown into a pit. Basahin natin, Genesis 37, 23, 24. Sige po, pa-flash na lang po niya sa screen. So it came to pass when Joseph had come to his brothers that they stripped Joseph of his tunic, the tunic of many colors that was on him. They took him and cast him into a pit. And the pit was empty and there was no water on it. So mga kapatid, itinapon si Jose sa isang balon na walang tubig. Amen. So the pit can represent the stage of practicing the presence of God. Kasi doon sa hukay na yon mga kapatid, mag-isa lang siya. Wala siyang kasama. Wala siyang makausap. So ang feeling niya doon, abandoned siya. Iniwan na siya ng lahat. Di ba? So minsan sa buhay natin mga kapatid, nararanasan mo yan. Na parang, ako na lang ang lumalaban sa buhay na to. Hirap na, Lord. Hindi ka na kaya, Lord. Di ba? Pero anong tinuturo nito sa buhay natin mga kapatid? Na sa pag-iisa mo, minsan sa feeling na yan, doon mo mararamdaman ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Na hindi ka nag-iisa dahil tinutupad ng Panginoon ang kanyang pangako na hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan mga kapatid. So imagine, kung ano naramdaman ni Joseph doon sa balon na yun. Dumipas ang gabi, ilang araw, tinatapunan siya ng pagkain, ang dilim doon. Diba? So napakahirap sa isolation mga kapatid. But what has kept Joseph going? Ano ang nag-push kay Joseph para mabuhay pa? Yung ating Panginoon. Yung vision na ibinigay sa kanya, na balang araw, magiging matagumpay siya na luluhod ang kanyang mga kapatid, luluhod ang lahat sa kanya. Pinanghawakan niya yun. Hindi niya yung binitawan mga kapatid. Dapat ganun din tayo sa ating Panginoon. Na kahit dumating man ng sobrang hirap sa buhay natin, panghahawakan mo lagi ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Dahil in the end, tutuparin niya yan sa iyo. Amen? Ganun po ang ating Panginoon. Hindi po siya nang iiwan ng kanyang mga anak. Hallelujah. So kahit saan tayo magpunta mga kapatid, minsan naglalakbay tayo, pumapasok tayo sa trabaho, kasama natin ang ating Panginoon. Siya ay nasa lahat ng mga dako mga kapatid, hindi bound ng space and time ng ating Panginoon. Kahit tulog ka, kasama mo siya. Kahit nakatago ka sa banyo, kasama mo yun. Diba? Hindi yun nahihiya. Nakakatok pa sa banyo. Matakot ka pag kumatok si Lord. Hello. Diba? Baka hindi na si Lord John. Amen? And then, it is also teaching Joseph na hindi umasa lamang sa iba. Na minsan kasi, sa sarili natin mga kapatid, lagi tayong nagiging dependent sa mga kapatid natin na, ay, kailangan ko si pastor. Oo, tama naman. But there are times that we need to be alone with God. Amen po? Mga kapatid, na darating ang panahon na wala ka ng ibang matatakbuhan, na lahat, wala, hindi makontak, o nasa na sila? Ala, nag-iisa na lang ako. Sinong lalapitan mo? Ang ating Panginoong Diyos. Lamang ang makakatulong. Amen. Hallelujah. So, dyan po tinuturo na kapag tayo ay dumating dyan sa mga kapagsubukan na yan, na feeling natin tayo ay wala na, zero na, lagi tayo may babalikan. At yan ay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos sa kanyang mga pangako. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. No? Palakpakan po natin ang ating Diyos ng buhay. Hallelujah. And then, dumating po yung panahon na si Joseph kinuha dahil ibebenta na pala siya sa mga merchants, mga kapatid. May dumaan na mga slave trader doon sa lugar nila Jacob. Tapos ayun, binenta po si Jose. So, mabait pa rin ang ating Panginoon kasi ang unang plano ng mga kapatid niya sa kanya, patayin siya. Ay sabi, ang yabang-yabang mo. Ano, luluhod kami sa'yo? Buti na lang, mabait yung panganay, si Reuben. Sabi, huwag natin patayin si Joseph. Kapatid pa rin naman natin yan, dugo at laman pa rin natin yan. Huwag natin siyang patayin. So, ang ginawa nila, di ba, bago nilang tinapon si Joseph, kinuha, ay nabasa natin sa 23-24, kinuha yung robe. Kinaingitan nila yon.
yung tunic ni Joseph. Kasi doon sa Israel, mga kapatid, ang mga garments, bihira po kasi yung may dye, yung pangkulay. So ang damit nila, simple lang, na kulay siguro, kulay parang sako. Yung kay Joseph, special. Para kasi iba-ibang kulay yun rainbow yata, gano'n. Maganda pa pong meaning ng rainbow nun. Okay. Hindi po yun ibig sabihin LGBT, hindi po. Ang rainbow is a sign of God's presence. God's promise kasi yung kay Noah, di ba? So, binaboy lang kasi ng mga mundo talaga eh. So, ayan. So, maganda po yun. 7 colored, tapos napakaganda. Pinunit nila yon, binigay kay Jacob, nilagyan ng dugo ng kambing. Pinatay daw si Joseph. Ayan. Tapos, binenta siya. Tapos, napunta na siya sa Egypt. Kasi binili siya ni Potiphar. Sila niya si Potiphar. Yan. Yun yung naging amo niya doon. Si Potiphar. So, si Joseph, naging slave sa Egypt. And then, punta tayo sa number 2. So, nung naging slave siya ni Potiphar, naging maayos siya doon. Kasi si Joseph, kasi anak ng Diyos eh. Alam niya ang tama, matalino siya, and marunong siyang makisama. Kasi mabait si Joseph. No? So, nakuha niya ang pabor ni Potiphar. Si Joseph ay gwapo, pogi, matipuno. Kasi lagi nagkatrabaho, slave eh. So maganda pangangatawan. So natipuhan siya ng asawa ni Potiphar. Kaya basahin natin sa 39:17 to 19, mga kapatid. Okay, tingnan natin kung ano nangyari kay Joseph. 39:17. Yan. So ito, sinumbong na siya dito. Ang nangyari po kasi dito, mga kapatid, ay tinempt siya ng asawa ni Potiphar na siya ay sipingan, mga kapatid. Ngunit si Joseph, alam niya ang salita ng Diyos na masama ang makiapid. So hindi po niya ginawa, mga kapatid. So dito, sabi dito sa 17, nagsumbong na si asawa ni Potiphar kay Potiphar. Then she spoke to him with words like this, saying, yung dinala mo dito na Hebrew servant, whom you brought to us, came in to mock me. Sige, 18. So it happened, as I lifted my voice and cried out, that he left his garment with me and fled outside. Lumabas, tumakbo si Joseph. And so it was, when his master heard the words which his wife spoke to him, saying, your servant did to me after this manner, that his anger was aroused. So dito, mga kapatid, pinagbintangan naman si Joseph na gumawa ng kasamaan. Ngunit, sa totoo, siya ay tumakas lamang. Diba? Kaya totoo po talaga ang salita ng Diyos na resist the devil and he will flee from you. Kapag nandiyan na po yung temptation, yung kasalanan, naghahingin na sa'yo, hello! Ang dapat mong gawin, huwag mo siyang labanan. Huwag mong titigan na kaya kita. Hindi. Anong ginawa ni Joseph? Tumakbo. Palayo. Kasi ang kasalanan, mga kapatid, una, pumapasok yan sa window ng buhay natin. Ano bang window? Mata. Pag may nakitang maganda, ipaprocess ng isipan. Uy, mukhang maganda. Tapos, pag na-process ng isipan, teka, parang ang sarap niyang hawakan. Yan na. Magiging action na yung inisip dahil lang sa pagkakita ng mata. Kaya nga sabi nga sa mundo, mga kapatid, ang kasalanan, kapag may nakita kang mali, iwas na. Kapag bumalik ka pa ulit, kasalanan mo na yun. Oo, intentional na yun, mga kapatid. Dahil, alam mo nang mali, ulitin mo pa. So, ganun po ang kasalanan, mga kapatid. It is so tempting to the eye na talagang itatempt ka ng kaaway to do it. Kahit sa mga kalalakihan, mga kapatid, talamak na dyan ang mga ads. Nakikita natin yung mga ads, kung saan-saan ka nagbabrowse, di ba? Nagbabasa ka lang ng comics, bigla may ads. Uy, ganda. Pagka-click mo, virus pala. Ayan. Di ba? Kasi mayroon mga ganun di ba? Yung mga nag-send ng link, minsan yung mga scandal pa. O bakit? Kasi naakit ng mata. So mga kapatid, lalo na sa internet, ang dami na pong mga lumalabas ng mga kababalaghan, lalo na sa mga TikTok, di ba? Yung mga sayaw-sayaw na yan, yung kala nyo, yung mga nasayaw na babae, okay lang. But it entices your eyes. Di ba? Kaya nga, dito sa church natin, hindi natin ine-encourage tayo mga miyembro na magbabad, lalo na dyan sa TikTok, sa Reels,
Kasi minsan may makikita ka talagang hindi ka aya-aya. Totoo? Totoo. Tsaka alam ni Meta ang algorithm mo. Kapag ikaw isang lalaki, mahilig ka sa mga sexy, lahat ng ilalagay niya sa wall mo, mga sexy. Kasi sa akin mga kapatid, i-browse yung cellphone ko, ang laman nito, laruan. Lahat ng nasa wall ko, laruan. Yan. Tsaka word of God din, kasi nag-share din naman ako ng word of God. So ikaw kapatid, ano ang nasa wall mo? Yan ang tanong. Anong lumalabas sa wall ng social media mo? Diba? So mag-isip-isip, lalo na mga kabataan. Hindi tayo dito mang-check ng cellphone, pero kayo na bahala mag-usap ni Lord. You deal with the Lord kung ano ang nasa cellphone mo, di ba? O ano nakalagay dyan. So dapat mga kapatid, pahalagahan natin yan. Kasi ang mga devices na tulad nito, tablet, cellphones, these are equipments. Tools na gagamitin natin. Hindi to idols. Hindi to Diyos. Kasi madalas mga kapatid, nagiging Diyos na natin sila. So sa papaanong paraan? Kasi lagi mong pinapahalagahan eh. Lagi mong tinitingnan pagkagising. May notification kaya? Nag-post ako kagabi. Ayun! Daming nag-like. Pag walang nag-like, ang lungkot. Ano kayang kulang sa engagement ko? Diba? Mga kapatid, huwag niyong naisip na maging sikat sa mundong ito. Dahil ang mga sikat sa mundong ito, mga hangal yan. Maniwala kayo. Sa harapan ng Diyos, hindi sila sikat. Pero tayo mga Kristiyano, kahit hindi tayo kilala, kahit na nagla-like lang sa mga videos natin, 2, 3, 5, pero sa Panginoon Diyos, libo-libong anghel, libo-libo ang nagla-like dyan. Di mo lang kita. Pero pagdating mo dun sa kalangitan, nagbubuni sila. Yes! Nag-share na naman yung anak ng Diyos. Thank you! Thank you, Jesus! Thank you, God! Ang galing! Talagang buhay ka sa buhay niya. O, di ba? Gusto niyo yun? Na pinagbubunyi kayo ng mga anghel sa langit? Kaysa dito, mga kapatid, ang mga palakpak dito sa mundong ito, puro ka-plastikan lang. Amen. Walang totoo dito sa mundong ito. Lahat ng achievements mo, papalakpakan ka lang, pero hindi nila alam ang proseso sa likod ng ginawa mo. Yung mga achievements mo, papalakpakan ka sila sa awarding, pero doon sa habang ginagawa mo yung achievement mo na yon, walang tumutulong sa'yo. Nasaan sila? Pero pagdating sa awarding, nandun sila. Ganun ang mundo. Pero ang Panginoon, simulan mo ang paggawa mo sa ating Panginoong Diyos, sa paglakad mo sa Kanya, mula sa una hanggang sa huli, kasama mo ang Panginoong Jesus. Amen. And it is said that maraming mga tao ang pipigil sa atin. Tulad niyan, yung asawa ni Potiphar. Kasi ang ganda na ng takbo ng storya ni Joseph dito eh. Pinagkatiwalaan na siya ni Potiphar, and Potiphar is willing to give him a much better role. Ngunit anong plano ng Diyos? Joseph, hindi ka lang dyan. Hindi ka lang magiging under kay Potiphar. Naisip nyo? Kasi kung si Joseph, okay na ako dito. Settle na ako dito. Kasi nakakain na ako maayos, maganda na ang damit ko. Pero anong plano ng Diyos kay Joseph? Anak, hindi ka dyan. Tatanggalin kita dyan. And then after that, mga kapatid, hindi pa rin naman sumama ang loob ni Joseph sa Panginoon. Patuloy pa rin siyang kumilos sa ating Panginoon. Nanampalataya. Kasi alam niya that God has a greater purpose for him. Na hindi lamang ako dito. So anong next na nangyari mga kapatid? Number 3 tayo. He was thrown into prison. Nakulong siya. Siyempre may kasalanan eh. As ano siya eh. Ng rape. Diba? Yun yung kaso niya. So, tinatapon siya doon sa prison. At doon sa prison, mga kapatid, patuloy pa rin niyang ginagamit yung gift niya kasi siya ay may gift ng interpretation of dreams. Maging siya rin, nagkakaroon siya ng mga dreams. So, marunong siya mag-interpret. So, kwento ko lang, no? Share ko lang. Kasi sana yung online, share ko lang. Yun. So, nagkaroon siya ng mga kaibigan doon. Si Baker at si Butler ng hari. So, si Baker and Butler, nagkaroon sila ng mga panaginip. Tapos, syempre siguro dun sa selda, magkakasama sila. Tapos, nabalitaan nila, "Oy, Joseph,
alam ko, tauhan ka ni Potiphar eh. Nandito ka. Tapos siguro, naging close na sila ng mga taong yon. So, nagkwento sila, Joseph, alam mo, may binigay sa akin, panaginip ako. So, yung kay Butler, mga kapatid, na panaginipan niya, siya daw ay, ano nga ba yun, yung alak. Tapos, naging hindi po maganda yung naging kwento niya eh. Kasi siya po ay, after 7 days, siya po ay binitay. Pero si Baker, mga kapatid, ang panaginip niya is maganda. In-interpret yun ni Joseph. Hindi ko na po maalala yung detalye, pero about din siya sa tinapay. Tapos, naging maganda at naibalik siya dun sa trabaho. Baliktad, si Baker pala yung namatay, no? Tapos si Butler yung nabuhay. So, ganun po. Pero may plano po ang Panginoong Diyos kung bakit niya yung ginawa. Dahil gagamitin in the future yung nabuhay na Butler kay Joseph. So mga kapatid, sa buhay natin, darating tayo dyan na minsan akala natin nasa prison tayo na ito na lang ba ang kaya kong gawin? Ito na lang ba ang kaya kong gawin sa iyo, Lord? Na hanggang dito na lang ba ang paglilingkod ko sa iyo? Diba? Limited tayo ng ating paligid na sa church, ganyan lang tayo. But always think about the best para sa ating Panginoon. Na hindi lamang kayo tinawag ng ating Panginoong Diyos para dyan. Na kung nararanasan nyo na parang ang liit-liit na paligid nyo, tingin kayo sa labas. Makikita nyo, marami pang aanihin. No? Ang dami pa. Kahit sa kamag-anak pa lang natin, mga kapatid, share natin sila. Diba? Mahirap ba mag-share? Sa Facebook nga, nakakapag-share kayo eh. Ano pa yung Word of God? Amen. Diba? Ano bang mahirap? Yun yung tanong lagi sa isipan ko eh. Ano bang challenge natin? Bakit hindi natin ma-share ang salita ng Diyos? Bakit? Hahamakin tayo? Sasabihan tayong hypocrite? Sasabihan tayo, ay, banal-banalan lang naman yan. Mga kapatid, huwag niyong papansinin yun. Amen. Diba? Sa atin, gagawin natin yun out of the abundance ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Kasi, hindi natin yun ipopost para to gain likes. Ipopost natin yun para pag napadaan man lang yun sa wall nila. Malay mo may problema sila. Tapos makikita nila, mababasa nila, come to me all you are tired and heavy laden and I shall give you rest. Diba? May isa pa na magpapakamatay na, nabasa niya yung post mo. Nagbabang isip niya dahil nabasa niya. Okay? Naghanap siya ng church. Saan po ba pwedeng makahingi ng advice? Diba? Dahil lang sa ginawa mo. Mga kapatid, God works mysteriously. Kahit sa isang katiting na nagawa mo para sa Diyos, gagamitin niya yan sa isang malaking purpose. Ganun po ang Panginoon. Nakakala mo walang bilang yung mga sinishare mo kasi wala naman nagla-like eh. Hindi po. Meron yan. May nakakakita niyan. Yes. Maniwalaan niyo ako mga kapatid na kahit isang simpleng verse na sinishare mo, may nakakakita niyan. Someone is being blessed sa buhay mo. Diba? Kaysa naman ang mga pinopost natin, mga kung ano-anong kalokohan. Ano ba yung lagi ko naririnig sa jeep? Yung hawak mo ang beat. Lagi ko naririnig yun. Tapos sa mga sumasayaw pa, mga bading. Kakainis. Ayan na, mga bading, love kayo ng Diyos. Pero magbago kayo. Amen. Diba? Kasi laging trending yan eh. Diba? Ayaw natin maka-offend. Bakit? Kasi love, God is love. Yes, God is love. But God is a righteous God. He is a just God. Ayaw niya ng mga abomination. Ayaw niya ng sin. Kasi madalas, marami na po ako nakakausap eh. Ganyan, play safe lagi. About sa mga topic na ganyan, about sa holiness, about sa gender. Ayaw nila niyan. Bakit? Kasi takot. If God is with you, who can be against us? Kayo mga kapatid, takot ba kayo? Na i-preach ang salita ng Diyos sa mga LGBTQ? Dapat hindi. Because that's the way you love. Show love to them. Sabi nga nila an open rebuke
is better than silent love. Secret love. Mahal mo nga. Hinayaan mo namang ma-impyerno. Ano ang pagmamahal dun? Maigi na maging villain ka sa harapan nila. But in the end, they will acknowledge na tama pala siya. Amen. Ang mahalaga mga kapatid, trust the process. Na ngayon, yes, hakamakin tayo. They will mock us. Pasabihin, ay, ikaw nga, makasalanan ka. Yes, I admit, yes, makasalanan ako. That's why I'm still asking God to change me every day. Diba? Kasi yan yung mga takot natin mga Kristiyano na ayaw natin harapin yung mga ganyang topic. Homosexuality, fornication, same-sex marriages. What's in it to be afraid for? Mawala kang trabaho? God will supply. Amen. And remember, mga kapatid, aanhin mo ang image mo dito sa mundo, diba? Sabi nga nila, lahat ng applause ng tao dito, kahit anong achievement mo, you have reached the highest. Maging presidente ka ng mundo. Sa Panginoon, para ka lang langgam. All powers and dominions, nasa paalam ng Diyos yan. So mga kapatid, let's be bold, let's be strong. Sa panahon na natin ngayon, na talagang bidang-bida sila. Sila na lagi ang namamatyan. Sila na lagi yung sikat. But let's make Jesus famous. Amen. Let's make Jesus be known. Siya lang. Be known. Tayo pa tayo ng ibang relihiyon eh. Sila willing sila makipagpatayan. Ilalaban nilang relihiyon nila. Pero tayo mga Kristiyano takot. Kasi we don't know the process. Gusto natin comfort. Mga kapatid, alis na tayo sa ganyang mindset. Ang pagiging Kristiyano, it's not about comfort. It's about the suffering. It's about the burden na bubuhatin mo para sa Panginoon. Amen. Diba? Ano sabi ng Panginoon? Deny yourself. Take up your cross and follow me. And how can you follow Jesus kung ang bit-bit-bit mo yung mundo? Ayan gusto ko eh. Gusto ko kasi sa, so sikat ako eh. Ay, di ko maintindihan yung ibang Christians na they are still aiming na maging famous sa mundo. Paanhin mo yan. Walang silbi yan. Everything is vanity. Diba? Sabi nga sa parable ni Jesus, merong isang mayaman na nakamit niya na lahat. Sabi niya, okay na ako. Hayakay na ako. Gagawin ko bukas, lalakad ako ng rocking chair, upo-upo na lang ako dito. Chill. Nanonood ako ng Netflix. Ano nangyari sa kanya? Sabi ng Panginoon, hangal. Mamaya, kukunin ko na ang buhay mo. Na-enjoy niya? Hindi. Ganon ang buhay natin dito. Mga kapatid. Pero hindi masamang mag-invest. Hindi masamang magtrabaho. Part ng buhay natin yan bilang tao. Para mabuhay. Pero para sa atin mga kapatid, ang sapat na ay sapat na. Pag may sobra, praise God! Pag kulang, praise God pa din! Kasi may gagamitin ng Diyos para sa'yo na magbibigay at magpupuno ng kakulangan mo. Para siya naman magamit ng Diyos para maging giver. Ganun po ang trabaho ng Panginoon. He's always working. Diba? Hallelujah! May natututunan ba tayo mga kapatid? Amen! Kasi ganyan po, kaya po naisulat ang mga story ng mga anak ng Diyos is for us to learn something from them. Yan. Amen? So mga kapatid, si Joseph, pwede naman siya maging tamad-tamad doon sa prison eh. Pero anong ginawa niya? Patuloy pa rin siyang gumawa. Tayo mga kapatid, kahit nandito tayo sa church, kahit nakaupo ka lang, meron ka pa rin ibang ministry. Ang ministry mo, pamilya mo, sharean mo sila, turuan mo sila about sa Word of God, na balang araw, they will realize that Jesus is the one true God and ma-appreciate nila ang ginawa mo para sa kanila. Hindi yung pagdating ng judgment, sasabihin sa iyo ng mga kamag-anak mo, kilala mo pala ang totoong Panginoon eh. Bakit di mo sinabi? Nandun na. Gusto nyo ba yon?
Sisihin kayo ng mga mahal niyo sa buhay? Sisihin kayo ng mga tao? Na alam niyo naman pala ang katotohanan, bakit hindi niyo sinabi sa akin na si Jesus lang ang Panginoon? Na makakapagligtas? Mga kapatid, kilos. Kilos tayo, kumilos. Now, it's the time. Hindi bukas, hindi mamaya, kilos tayo. Ngayon. Amen. Hallelujah. Pag napagod, magpahinga. Tapos kilos ulit. Gawa ulit para sa Panginoong Diyos. Kasi lahat niyan, naiipon mo yan sa langit. No? Yan nga lagi ko sinasabi sa inyo na balang araw, yung mga ginagawa natin para sa Panginoon, nandun yan, nakalista yan. Naglingkod to. Yan, tumulong to. Ay, nagmura, minus to. Amen, mga kapatid. Ang mahirap, ipon ka ng ipon, tapos sa huli, sumuko ka. Ay, sayang. Hindi mo rin yung makukuha. So, dapat mga kapatid, walang bibitaw sa atin, ha? Walang susuko. Manatili hanggang wakas. Amen. Trust lang natin ang process ng ating Panginoon. And then last, ito na. He became in charge of the palace. So, anong nangyari mga kapatid? Noong panahon na naginip na si Pharaoh about sa darating na mangyayari sa buong land ng Egypt, maging sa mga karating na bansa nito, wala pong makapag-explain. Kasi panaginip niya, yung 7 baka, may nakita siyang 7 baka na umahon sa Nile River na matataba. Wow, sabi yun, gaganda. Tapos may sumunod na 7 na 7 baka ulit na mga payatot. Tapos kinain yung mga matataba. Naubos. Ang natira yung 7 na payatot. Ano yun? Tapos nagising siya. Tapos natulog ulit siya. Naulit na naman. Meron namang halaman, trigo. Yung 7 na sa isang branch, namunga ng masagana. Tapos biglang may tumubong bago, mga tuyot, ninanta yung masagana na 7 na bunga ng trigo. So wala po siyang makita, wala pong makapag-interpret ng dreams niya. Eto na, darating na yung plano ni Lord. Kasi akala ni Joseph, nandun na lang siya sa prison Lord, dito na lang ba ako sa Nakasundo niya rin yung mga prison guards doon. Maganda rin yung naging kalagayan ni Joseph doon. Tapos dumating na, sabi nung butler, habang inahainan niya ng wine yung hari. Tapos narinig niya, naghahanap pa kayo, mahal na hari, ng mag-i-interpret? Meron akong nakilala sa preso. Si Joseph ba yun? In-interpret niya yung panaginip ko, nagkatotoo. Yung nangyari sa akin, tsaka yung sa panadero mo. Ha? Sige nga, ipatawag nga yan si Jose. Pinatawag si Joseph. Tapos, dahil si Joseph ay anak ng Diyos, na-interpret niya ang mangyayari sa kalupaan na magkakaroon ng 7 years na kasaganahan, and then after ng 7 years, yung taggutom. So, ang sabi ng Pharaoh, sino ang pwede kong ilagay dito na nakakaalam kung paano diskartehan to? Hindi ko alam So sabi ni Joseph, hindi siya nagpresenta, hindi siya mayabang mga kapatid. Ang sabi niya lang, kayo po, mahal na hari. Kung sa tingin niyo po, kung sino po yung sa tingin niyo na nararapat na maging tagapangasiwa. Tapos napili siya ng Pharaoh. Kasi nga, siya nakapag-interpret, alam niya So dahil ikaw ay may knowledge, wisdom na galing sa Diyos mo. Kasi iba po ang Diyos ng Egypt, di ba? Pero ina-acknowledge nila ang Diyos ng Israel, which is si Yahweh. So sabi niya, dahil matalino ang Diyos niyong si Yahweh, ikaw ang gagawin ko, governor. Amen? Hindi po kayo nagtataka dun sa takbo ng istorya ni Joseph, na simula pa lang sa ang dami niyang pagsubok na hinarap, pero nagiging maganda, tapos okay na tapos pagsubok na naman. Pansin niyo, ganun din yung buhay natin sa mundong ito. Di ba? Noon na, ang hirap-hirap mag-aral. Tapos nag-graduate ka, ang hirap naman magtrabaho. Noong nagkaanak, ang hirap magkaanak. Noong nagkaapo, ang hirap magkaapo. Pero fulfilled ang buhay. Di ba? Ganon.
Pero nangyari kay Joseph, mga kapatid, napakalaki po ng binigay sa kanyang calling ng ating Panginoon. And each and one of us dito, may sarili-sarili tayong calling sa ating Panginoon. Naniniwala ako, mga kapatid, na hindi lamang kayo dyan, hindi lamang tayo nandito. Lahat tayo, may magandang plano ang Panginoong Diyos sa atin. Kasi yun naman po ang reason kung bakit tayo nagcha-church. Hindi po natin reason kung bakit tayo nagcha-church is para lang makita yung mga kapatid natin, para mag-worship sa ating Panginoon. This is our training ground. Kasi ang pinaka-mission natin, huwag natin kakalimutan yan lagi ha, yung mission natin is to spread the gospel, evangelize, na let's spread the good news na ang tagapagligtas ay tanging si Jesus lamang, that man cannot be saved by works, but can be saved by Jesus alone, na hindi nila kailangan gumawa para sa kaligtasan nila. But by the blood of Jesus, sapat na yun pambayad sa lahat ng kasalanan. Dapat mga kapatid, handa kayo, ready kayo on how to explain, how to share the Word of God. Napakasimple lang mga kapatid. Kahit ganong simple explanation lang. And let God do the work. Hindi nyo kailangan maging sobrang galing sa verse na lagi kayo nakaquote ayon sa kapitulo. Ulumang tugtugin na yan mga kapatid. Ang dali-dali na lang maghanap sa cellphone ng verse eh. Diba? Pero maganda makita sa buhay natin. Hindi tayo mag-act through words but through actions. Na nakikita nila, ay ligtas yan. Bakit? Kasi tignan mo naman matulungin sa nanay yung anak. Pag inutusan maghugas ng plato, naghuhugas agad. Walang wait, nay, wait. Naglalaro pa ako, nay eh. Teka lang, hindi pwedeng i-post yung laro. Diba? Totoo, no? Rason ko rin dati. Pag naglalaro, inutusan ng, wait lang, tapusin ko lang. Di pa ako tapos eh. Pero, mga kabataan, diba, honor your father and your mother. Ang promise ng Panginoong Diyos, mahabang buhay. Kaya pansin niyo may mga nababalitaan, mga namamatay agad na bata. Bakit? Babad sa cellphone eh. Punong-puno na ng radiation yung katawan. Di lang nila alam yun, pero rason ng pagkamatay nila, kaka-cellphone mo yan. Ngayon lagi sabi nila, kaka-cellphone, ang sakit ng ulo mo, kaka-cellphone mo yan. Nag-LBM ka, kaka-cellphone mo yan. Hindi man relate, no? Pero totoo yun. Kaya nagkakasakit ang mga kabataan ngayon, puyat, kulang sa tulog, nalilipasan ng gutom, kaya may ulcer. Nagtatay kasi hindi na nakikita, nilalakaw na pa rin pagkain, kain pa rin. Lahat na. Diba? Ang dami ng mga AI. Pati pagkain, naging AI. Mga pusa, nabubuhay. Nagkasalita na din. Diba? Mga kapatid, batakot na kayo. Kasi iba na ang panahon. Madali na magoyo ang tao. Kaya nga minsan nakakita ko ng mga balita sa internet. Sinecheck ko muna kung totoo. Amen. Dapat ganun din tayo. Check nyo rin kung totoo pa ba ang pananampalataya nyo sa Panginoon. Yes, amen. Mamaya, iba na pala. Nananampalataya ka na lang kasi nakasanayan na. Nananampalataya ka na lang kasi kailangan kong sumama sa church, magagalit si Papa, magagalit si Mami. Suriin niyo mga puso niyo mga kapatid kasi ang kaligtasan, hindi kayo kayang iligtas sa magulang niyo. Amen. Hindi kaya kayong iligtas ng mga lolo't lola niyo, hindi kayo kaya iligtas sa kahit sino man tao. Ang kaligtasan niyo kay Jesus lang. Hallelujah. Personal relationship. Hindi, walang padri-padrino dito. Di ba? Hindi porket ang tatay niyo, pastor, yung mga anak, okay na. Sarili-sarili kaligtasan tayo. Amen. Kaya alagaan nyo lagi yung pananampalatayang ibinigay sa inyo ng Panginoon. Kung may mga kapatid tayo nanghihina, lagi natin silang paalalahanan, oy, miss na kita, punta ka naman. Lingkod tayo. Di ba? Kasi mas maganda, sama-sama tayong nagpupuri, sama-sama tayong naglilingkod sa ating Panginoon, mas enjoy. Di ba? Hindi yun kapag outing, ang dami. Speaking of outing, malapit summer na.
Ilan kaya ang attendance sa outing? Diba? Tapos, ilan ang attendance after ng outing? Before. Yon. Kasi nakakailang taon na po tayo, ganun eh. Pag outing, ang dami. Woo! Praise God, ang dami. After ng outing, pagod na kami. Nahati. O kunyari, umatin sa outing, 60. Ang nag-church, the next day, 30. Bakit? Pagod eh. Sakit likod ko, akalangoy. Mga kapatid, prioritize lagi ang Panginoon. Hindi yung swimming, hindi yung outing. Pag outing, ang bibilis, ang aga gumising. Amen. Oo. Ang usapan, 7 a.m., 3 a.m. gising na. Baka maiwan ako eh. Di na late. Parang 6 o'clock nandun na sa meeting place. Tagal naman nila. Paalis na kami. Pero pag regular na church, wala lang. Oo, tapos sa Sunday school darating. Okay, bunas. Ay. Kailan tayo magbabago? Mga kapatid, yung oras natin hindi kayang ibalik. Yung nasayang mo, kaya yung program natin sa church may kahalagahan yan. Devotion, Sunday school, testimony, offering. Minsan nga, dati naalala ko sa ibang church, dumadating preaching pa eh. Kalahati na ng preaching. Paano ka mabibless nun? Tapos gusto mo mag-feel yung presence ni Lord sa altar call? Kalahati ka na ng preaching dumating. Ano makukuha mo doong sustansya? Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang pagkain ng kaluluwa natin. Amen. So kung wala ka niyan, bansot ka sa harapan ng Panginoon. So dapat, simula sa simula, nandito tayo. Okay ba yun? Amen. Kasi ang devotion, isa yun sa pinakamahalaga talaga. Just to give you context about sa devotion, kasi doon natin pinapasiyasan yung puso natin. Na nire-ready natin sa mga darating pa mga programs bago tayo maglingkod sa ating Panginoon. Kasi mahirap na mga kapatid, tatayo ka dito na madumi yung puso mo. Kasi nung unang panahon, nung naglilingkod ang mga high priest, dapat wala sila kasalanan kapag maghahandog sila sa Diyos. Kasi pag naghandog sila sa Panginoong Diyos, na meron sila kasalanan sa puso nila, anong ginagawa ng Diyos? Pinapatay. Gusto niyo nahandusay na lang kayo dito? Kasi hindi puro yung puso mo sa paglilingkod. So mga kapatid, ganun. Dapat simula pa lang, hanggang katapusan, dito na tayo. Amen? Diba? And then, tingnan natin yung process sa buhay ni Joseph, mga kapatid. Short summary lang bago tayo mag-conclusion. So si Joseph, he dreamt a dream na sobrang great na lulod, babaw down kay sa kanya, mga kapatid niya. At maging ang tatay niya kasama. Sanin mo na eh, di ba? Pati nanay yung tatay niya, babaw. And then, nagalit sa kanya, mga kapatid niya, inulog siya sa pit. Binenta siya sa mga Midianites, napunta si Joseph sa Egypt. Nung nasa Egypt na siya, hindi natapos ang paghihirap ni Joseph. He was sold to Potiphar. And si Potiphar, mga kapatid, kung hindi siya naibenta kay Potiphar, hindi mangyayari na siya ay makakusahan ng panggagahasa. Kung hindi naakusahan si Joseph, hindi siya mapupunta sa kulungan. Kung hindi nakulong si Joseph, hindi niya makikilala ang baker at ang butler. Kung hindi niya nakilala at hindi niya na-interpret ang dreams, kasi gumawa pa rin siya para sa Panginoon, interpret pa rin siya. Kasi kung hindi niya naging close yung dalawa, hindi mangyayari na ma-interpret niya yung dreams. Hindi siya makikilala ni Pharaoh. At si Pharaoh, kung hindi siya itinalaga na bilang prime minister ng buong Egypt at hindi niya nagawa ang kanyang trabaho, mga kapatid, mamamatay ang mga tao dahil sa tagutom. Kung namatay na ang lahi ni Israel, kasi wala na silang makain, sa tingin nyo, lalabas pa ba ang Panginoong Jesus? Hindi. Kasi saan ba napulang lahi ang Panginoong Jesus? Kay Judah.
Di ba? Sa lahi ni Judah. And then, doon lumabas si David. And sa lineage ni David, doon lalabas si Joseph, tatay niya, then panganganak ang ating Panginoong Jesus. Dahil nakahula po yan lahat. So, kailangan pong mangyari ang plano ng Diyos sa ayaw natin o sa gusto natin. Amen. Kasi tingnan niyo yung sunod-sunod na pangyayari, no? Kung meron lang isa doon na hindi naganap, hindi mangyayari ang mga bagay na yan. Amen? Nagigets natin? Amen. Kung sa buhay natin, kahit kayo, evaluate nyo ang buhay nyo. Kung sa buhay nyo, hindi dumating yung mga failures na naganap sa buhay nyo, wala kayo ngayon dito. Diba? Kunyari, nangarap ka, pupunta ka ng abroad, natupad! Wala ka sana dito sa Elga. Kasi nandun ka sa abroad. Diba? Gets nyo? Kaya lahat ng nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, we are being processed by God. Na sa lahat ng nangyayari nagaganap, alam niya yan, walang lingid sa Kanya. At sa bandang huli, nandun, pupurihin mo ang Diyos dahil sasabihin mo, Lord, salamat, naging tapat ka sa iyong mga pangako. At natupad na ang lahat ng kagustuhan mo para sa aking buhay. Amen? Kasi ang ending naman na wini-wish natin, ang ending na we hope for natin is to be with God. Amen. Dapat yun na po ang bago mong goal sa buhay mo. Baguhin mo na ang pangarap mo sa buhay mo. Kasi lahat ng pangarap, maganda. Wala namang masama. But ang pinakamagandang pangarap, mga kapatid, makapiling natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay na walang hanggan. Kasi doon, magkakaroon ng grand reunion ang lahat ng anak ng Diyos. Magkakaroon ng grand festival na ang pupurihin lamang ang ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesus. And He will reveal His true name to us. Kasi hindi na siya Savior doon, Lord na siya. Iba na ang pangalan niya doon. Sa ngayon, ang declared na name is Jesus. Because He is the only name that can save us. Kaya mahalaga po na you should know the name of your God. Hindi lamang, Diyos ko, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you sa taas. O maya, kumakaway yung mga nasa taas, no? Ay, walang anuman, bro. Diba? Kaya, never ever na ikahiya niyo ang pangalan ng ating Panginoon. Wag na wag niya ikahiya. Diba? So, bihira na po ngayon ang gumagamit ng Panginoong Jesus pagdating sa mga preaching, sa mga posts. Dahil silang God, Lord, ang dami pong gods. Diba? Si Zeus, sino pa ba? Ang dami. Si Bathala, God din yun. Diba? Pero, si Jesus lang ang nakakapagligtas sa atin. Amen. And, final words na lang sa akin, mga kapatid, sa ating proseso, sa ating buhay. Let's always trust in God na wala po talaga na hindi niya alam kung ano nangyayari sa'yo. Diba? Yung mga pagsubok na nararanasan natin, it is just a part of it. At sabi nga nila, kapag ikaw ay may calling, yung anointing natin, mga kapatid, tulad ni Haring David, he was anointed at a young age. Parang 12 years old pa lang. He was promised to be king. Pero hindi siya naging king agad. Ang dami niyang pinagdaanan. Kinalaban niya si Goliath. Nagsilbi siya sa Haring Saul. Muntik pa siyang ipapatay. Marami. Pero anong nangyari, mga kapatid, in the long run? He became king. Because he was called to be king. Tayo, kayo, may pagkakatawag ang Panginoong Diyos sa inyo, sa atin. At panghawakan niyo lang yun. Huwag niyo bibitawan ang calling ng ating Panginoong Diyos sa inyo. Dahil balang araw mangyayari yan.
walang duda, it will happen if the Lord wills it. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, lagi lamang po natin isuko ang ating buhay sa ating Panginoon at sa Kanya lamang po lagi tayo umasa, lalo-lalo na sa proseso ng ating buhay, pagkatiwala po natin lahat yan sa nag-iisang Panginoon at Diyos nating Panginoon Jesus. Amen. Tayo po lahat ay tatayo mga kapatid, tayo po dadako sa ating altar call. Hallelujah.